Hi guys, welcome to our first video about plumbing. We'll start about the introduction of plumbing, so let's get started right away. So, ano nga ba ang plumbing? In simple terms, ito ang pag-a-apply ng mga tubo, kagamitan tulad ng lababo, inidoro, showerhead, bathtub at iba pa, at mga aparato tulad ng water pump, water meter, pressure regulator, backflow preventer at iba pang mga aparato upang dalhin at mag-supply ng mga tubig sa mga gusali upang ma-dispose at i-discharge ang mga wastewater o mga basurang tubig at iba pang likido, gas at iba pang sangkap. Palabas ng mga gusali sa isang ligtas, maayos, malusog at sanitaryong paraan upang ma-ensure ang health and sanitation ng buhay at ari-arian. Kahit sa panahon na libong taon nang nakakalipas ay nag-iwan pa rin ang mga tao ng bakas ng mga gawaing pang-plumbing tulad ng pagkuha ng mga tubig sa mga ilog, lawa o poso, paggawa ng mga balon o mga banga para sa imbakan ng tubig, paggamit ng mga dambuhalang bato o kahoy bilang tubo para sa pagpapadala ng tubig, paggamit ng mga balde o susidlan para pagdala at pag-iimbak ng tubig, paggamit ng mga sanga ng kahoy o mga dahon bilang improvised na salansan para sa pagpapadaloy ng tubig, at pagtatapon ng basura at iba pang dumi sa malalayong lugar o sa mga ilog at dagat. Ang mga primitibong pamamaraan ng supply ng tubig at pagtatapon ng basura na ito ang nagbigay ng patunay na kahit ang sinaunang tao ay nakikilala ang kahalagahan ng plumbing. Tunay nga na itinuturing ang mga primitibong kagamitan na ito bilang mga prekurso ng kasalukuyang araw ng plumbing. Ang konsepto at kahalagahan ng plumbing ay naging mas tukoy at pinahahalagahan lamang noong panahon ng sibilisasyong Grego-Romano. Ang mga Romano na itinuturing ang araw-araw na pagligo bilang isang kailangan. Itinaas ang pagliligo sa antas ng isang araw-araw na ritual. Ang kanilang halos fanatikong pangangailangan para sa patuloy na supply ng malinis na tubig, nahanap ang kanyang ekspresyon sa katalinuhan ngayon ng kilalang Roman Aqueduct, isang sistema ng tubig na patuloy na humamon sa kasanayan ng kasalukuyang mga inhenyero. So, saan nga ba galing ang word na plumber? Ang salitang plumber ay isang titulong ibinibigay sa isang taong bihasa sa larangan ng sanitasyon. Ito ay hinango mula sa sinaunang salitang Romano na plumbarius na kinuha mula sa salitang Latina plumbum. Ang plumbarius ay tumutukoy sa isang individual na nagtatrabaho sa larangan ng sanitasyon sa sinaunang Roma. Ang plumb naman ay nangangahulugang lead sa Ingles, isang metal na ginagamit sa plumbing ng mga Romano na pinaboran dahil sa kanilang katangian ng pagiging malleable at resistant sa acid. Ang tanyag na Goth invasion ang nagdala ng pagbagsak ng Roman Empire na naging hadlang sa progreso ng Europa sa larangan ng sanitasyon. Tanging noong Renaissance period lang muling binuhay ang interes sa sanitasyon at plumbing dahil sa epidemya na nagpamala sa Europa. Noong ika-17 na siglo, ipinasa ang parlamento ng Inglaterra ang unang batas para sa mga pag-aaral ng plumbing. Sinundan ng Pransya noong ika-18 siglo nang sila ay mag-umpisang magtayo ng pasilidad para sa tubig at kuryente, habang ang Estados Unidos ay patuloy sa pagpapalaganap ng kanilang pagsasaka dahil ang kanilang gobyerno ay nakatuon sa pagsisika para sa agrikultura. The contents are based from the book titled Plumbing Design and Estimate, 2nd edition by Max B. Fajardo Jr. Thank you guys for watching.